guys! Good morning! Kumusta po kayo? Teresa here. I am now, or my family and I, nasa Netherlands po kami kasi bakasyon ng mga bata sa school at nag-decided kami dahil nga winter pa dito sa Europe or sa Germany. So magbabakasyon lang kami ng dito lang din sa Europe area. So, nag-decide kaming pumunta ng Netherlands by car. And I'm going to show you ang aming apartment dito sa Netherlands. Nag-book kami ng 4 nights and 5 days. And today's Thursday, aalis na kami bukas ng hapon. Dumating kami dito nung Monday. So, I'm going to have apartment tour. Sa likod ko po ang main door. Palabas ng bahay. So, uunahin po natin sa living room. So, yan po ang living room, dining, at kusina. Sa dito po, pag magpa-left, may sofa sila. Mura po ito. Apartment na ito. And it's good for 4 person. Kasi, pwede naman pong piliin kung ano yung gusto, kung ilang tao yung pupunta. So kung pamilya na may anak, maganda yung ganito kasi parang furnished na siya, maraming buo na yung bahay, dalhin mo na lang yung iyong mga personal things. Since Thursday pa kami dito, itong bahay ipuno na ng mga gamit. Ito ang aming luggage, mga laro ang dala namin para para maglaro kami sa gabi kasi winter pa po dito. So, malamig sa labas. At may kasama na buo na siya. May TV. Dito walang laman kasi hindi na kami nag-ayos talaga ng mga gamit namin kasi 5 days lang naman kami dito. And, complete na ang kitchen. So, buo na yung kitchen niya. So, ito yung oven. Pwede na siyang mag-ano dahil. Nag-bake na kami dyan kahapon. So, talagang buo na siya. Madami ng pwedeng gamitin. At may na rin siya, may ref, puno pa siya. Sana maubos namin lahat yan today and tomorrow. Pero yung iba iuwi namin. So pwede pa naman. Pag sa mga ganitong parang Airbnb style na apartment, buo na talaga siya. Titirhan mo na lang. Dishwasher, may coffee machine, Wasserkocher, at kompleto recados. Here, ang room ng mga bata. So dalawa yung kids kasama namin, 12 years old and 10 years old. Dito ang anak ko, dito ang aking stepson. And I'll close this one now kasi inopen ko lang yan para mag-fresh air sila. So buo na rin siya kasi may mga cabinet naman na din. Paglagyan mga gamit. So, pero yung dalawang bata, dahil lalaki sila, hindi na sila nag-ayos ng kanilang mga gamit. Mga tamad. Medyo inayos ko lang yung bed kasi kasi nga gagawa ako ng video. So, pag ganitong style yung Airbnb, dito po sa Europe, kailangan magdala ka ng iyong beddings. Dinala namin itong mga beddings namin kasi nag-travel naman kami by car. So, may space kami sa aming sasakyan. So, dala namin itong mga beddings na ito. Ang na lang namin ito, hindi nilagyan namin. Yan yung comforter. So, parang aanuhin mo na lang siya. Dalhin mo na lang ang mga kailangan mo. At saka towels, syempre, dadalhin mo din. At, so this is the, another side ng apartment. Pupunta tayo sa, nandito na naman ako sa may eingang namin. Ito yung cleaning tools. So, pwede, maglinis din ako mamaya. Ang toilet is separate sa bathroom. Which is maganda rin kasi nga 4 kaming katao. So, may mag-CR at may maliligo. Okay lang. Pwede silang sabay. Yung prices, guys, sasabihin ko agad sa inyo.
kapag sasabihin ko rin sa inyo kung ilang presyo. Itong namin, dito papasok ang maghugas ng kamay after toilet. That's the shower. Maganda din siya kasi maganda yung niya. Douche Kopf pala ang tawag dyan sa German, pero hindi ko alam sa English. Tignan nyo guys, isang trivia. Tignan nyo kung ito palang sauna namin. So dito ho ako. Pansin nyo talaga na sa Europe tayo kasi tignan mo, yung halos yung ulo ko, kung gusto kong manalamin, kailangan ko pang mag-tiptoe para lang makasalamin ako. Maliit lang. Kapag maliit lang ang tao, maraming struggles. So, we have two basin. Kompleto din siya. Kompleto din siya ng mga gamit. So, kung yung iba na gustong magstay ng mga 1 month, maganyan sa summer, kasi summer is 6 weeks ang bakasyon, pwede din. Pero dahil nga short lang ang aming stay, hindi na namin inayos lahat ng mga gamit sa mga cabinets kasi mabilis lang. So, here we have a sauna. Ginamit na namin to 2 days in a row. Maganda siya kasi electric. So, madali lang uminit. Yan pag i-on mo lang yan siya. And then, here is the timer. Ang sauna na mismo ang magta-time kung ano yung gusto mong, temperature at nakalagay na dyan kung ilang minutes ka dapat magstay sa loob. Medyo, pag i-on siya, medyo matagal siyang regel yung sa temperature niya. Pero ang pinaka-highest temperature is umaabot lang ito ng 75 kasi nga maliit lang siya at saka for 2 person lang itong pumapasok yung space. So, okay naman siya. Pinawisan naman ako. Pinawisan naman kami ng asawa ko kahapon. Palang luxury na rin na may ganito sa apartment. Lalo na kung winter ka bibisita. So, okay siya. Yan ang isa sa surprise niya sa akin na mayroon daw sauna. So, okay naman. From here, from the bathroom, may connecting door na sa bedroom namin. Super simple lang talaga itong room na ito. May cabinet na doon, may cabinet na rin doon, at may mga saksakan na siya. Kompleto na yan siya. And may TV na rin dito sa dito sa room. So, talagang ideal din siya sa parents' room. Ito mga beddings namin, dala namin yan. Dala namin dyan. And, dito na ulit tayo sa may Eingang. May mga connecting door dito pa, So, yun lang, guys. Okay naman siya. And I'll tell you how much is it. So, ang apartment na ito, guys, ay nasa isang resort. Resort po itong pinuntahan namin. At may part 2 po ang video na ito. Yun po magiging part 2 kung ano yung meron sa resort na ito. Pero I'll tell you guys how much is this apartment. Wait lang. So, nandito po, ang pangalan po ng resort na ito ay Hunsedal. So, parang Landal. Meron silang mga different resorts all over Europe. Meron dito din sa Czech Republic. Nakapunta na din kami doon. Ganito din yung style niya. Mga mini apartments sa isang center park na siguro 10-15 hectares ang isang area. Tapos napapalibutan na siya ng mga swimming pool, ng mga kung ano-ano. Pero nandito nga kami sa Netherlands. Ang pangalan ng town is Borger. Borger, Netherlands. At medyo malayo ito sa amin, which is around over 600 kilometers. Yung drive namin papunta dito.
Kasi galing kami ng South Germany at ang Netherlands is pa-north. So, bali kami papuntang north. Kasi Netherlands and Denmark na siya dito sa North Europe. At ang apartment na ito, 4 nights and 5 days. Ang asawa ko din ang nag-book, sinabi lang niya sa akin, 345 euro. So, around 86 a day. So, yung 345 is mura na yon. Kasi sa hotel, sabihin natin kahit 86 per day, room lang yon, samantalang ito, complete na siya. So, nakakatipid naman. Mura ang namin. Mura ang accommodation na binayaran namin. Pero syempre, mabibili ka pa ng mga gamit mo. So salamat sa panonood nyo guys. Sana naman natuwa kayo. At kung sakali mang gusto nyo receive or magtanong about sa kung paano kami nakapunta dito, ano pa ba yung, kung gusto nyo ring pumunta, ano yung mga tips na pwede kong ibigay. Sa mga nagtitipid at sa mga may mga anak na maliliit na hindi masyadong comfortable ang magstay sa hotel. Kasi yung hotel lang yun, hindi ka man pwede magluto, and so on and so forth. So, for some tips, please comment down below. Maglalagay ako ng mga tips at yung mga website at kung ano yung tipid tips to have a nice vacation with the family na hindi masyadong mahal. So, watch out po sa part 2.